Hey guys, what's up? Animation Winnie today. Tara, pag-usapan natin itong naging komento ni Senator Jinggoy Estrada tungkol sa bagong PNP chief. No, actually, hindi siya happy. Gaya ng maraming mga Pilipino na hindi sila masaya sa bagong PNP chief. There you go guys. Again, kamusta kayong lahat? Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpatid ng kanilang pagbati kay VP Sara. Dahil ngayon siya ay nagsa-celebrate ng kanyang birthday. Anyway, nag-post na nga po tayo sa ating Facebook page. At syempre, hindi lang yung pagbati galing sa akin, pero sa ating lahat na tambay ng I Am Shadwin. So, punta na tayo dito sa naging comment ni Senator Jinggoy Estrada. Alam mo, hindi naman mainit. It's just that hindi gusto ni Senator Jinggoy Estrada yung lahat ng mga naging akto nito ni PNP chief, no, bagong PNP by June 2, no? In a few minutes, no, yung ngiti niya na abot hanggang tenga, di ba, masasaka to para na. Anyway, sabi dito sa pinost ng balita, meron silang kinuhang part doon sa isang interview kay Senator Jinggoy. Ayon kay Senator Jinggoy, for me, kung ako ang tatanungin, that's not a good choice. Bakit kaya niya nasabi yun? Kasi, para sa kanya, no, ngayon lang daw tayo magkakaroon ng napaka-arrogante. So, extreme, di ba? Arroganteng chief PNP. So, kung babalikan natin yung mga dating PNP chief, pwede natin sabihin that we agree with what Senator Jinggoy uttered here. No? Ngayon, kung pupunta tayo directly dito sa article na sinulat ng balita, sabi niya rito, hindi sang-ayon si Senator Jinggoy Estrada sa pagpili kay CIDG Chief Nicolas Torre III bilang susunod na hepe ng PNP. Sa isang radio interview nitong Sabado, May 31, diretsahan niyang sinabing arrogante daw si Torre. Ayun. So dito na nga nila kinuha yung nandoon sa kanilang publication material, no? Na for me, kung akong tatanungin, that's not a good choice. Ngayon lang magkakaroon ng napaka-arroganteng PNP chief, no? Chief PNP. Nang tanungin naman kung ano ang kanyang expectation sa magiging liderato ni Torre sa kapulisan, sagot na Estrada, I don't know. That remains to be seen if he will continue his arrogant ways in governing the police force. I don't know what will happen. May payo rin si Estrada para kay Torre. Hinggil naman sa tiwalang pagpili sa kanya ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May tiwala sa kanya ang Pangulo, so be it. E di sana mag-perform siya ng maganda. Sana wag niyang sirain ang pagtitiwala ng Pangulo sa kanya, anang senador. Matatandaan ng May 29 nang kumpirmahin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na si Torre ang susunod na PNP chief matapos nakatakdang pagretiro ni General Romel Marbil. Tandaan niyo, si General Marbil, okay, at saka si Torre, sila talaga yung tandem mula sa KOJC, Pastor Kibuloy, at ngayon, the latest is si PRRD. Marami din po tayong nakikitang komento na ano daw ang magiging pakiramdam ng mga senior ng isang
two-star general na si Torre. So iniisip din nila, sino kaya papalit kay Torre? So may mga nagsasabi, baka si Fajardo daw, baka si ganito, si ganyan, and si ganon. Okay. I don't know if we're on the same boat here. If you guys agree dito sa sinabi ni Senator Jinggoy Estrada, I may say I totally agree with what he said. Okay? I totally agree with what he said. Kasi nakita ko yung backlash, di ba, ng mga tao sa mga comment section nung na-announce na nga na itong si General Torre ang magiging bagong PNP chief. Di ba? Paano mo gagawin PNP chief ang isang taong gaya ni Torre? After all what we have witnessed sa mga pinagagawa niya. Di ba? Paano ka makakampante na walang pang-aabuso sa karapatang pantao? Imagine niyo, doon na lang sa tawag dito, doon na lang sa compound ng KOJC. Anong nangyari doon? Doon sa siege na ginawa nila or whatever you want to call that. Yung pagsalakay nila o pagpunta nila o nila sa loob ng KOJC. Sinira nila yung ibang part ng property. Ilang tao ang nag-perish doon? Diba? Napunta naman tayo dun sa story ni PRRD. Na dinampot nila, tapos bigla nilang itinapon sa loob ng eroplano para makaalis. Then kung papanoorin din natin yung mga interviews ni General Torre, diba? He was very proud. Diba? Try to go back and watch yung interview niya sa Rappler. He was asked to do this, that, and those. At sinabi lang niya, bigyan niyo lang ako ng eroplano, ako na bahala. Not only that, during the Senate hearing ni Senator Amy Marcos, he was asked several times, not only, take note, not only Senator Amy Marcos, but even Senator Peter Cayetano. And in-explain sa kanila, sinaba sa kanila, what will gonna happen to you if you're proven guilty of this and that and those? You're gonna go to jail for a couple of years or a couple of months. Diba? Siyempre, magkakaroon ng tiwala ditong si Bongbong Marcos. Bakit? Kanino ba nanggagaling ang utos? Diba? Kanino nanggagaling utos? Kay DILG Secretary John V. Cremulya? Sino nag-uutos kay Bongbong Marcos? Ay, sino nag-uutos kay John V. Cremulya? Ay, di sino pa? Yung alter ego niya. Diba? Kaya pipiliin talaga. Hindi rin natin maaalis sa ibang mga tao na nakikita natin yung mga komento nila. That is this one is a favored promotion. We don't know exactly what took place, between point A and point B, kung anong napag-usapan, kung may mga pinangako, kung ano-ano pa ba. Diba? We're not sure about that. Pero, ang basa ng taong bayan tungkol dito sa promotion ni General Torre ay isang pabor. Ang tanong, kayo mag-a-agree ba kayo doon? Kayo rin ba, tingin nyo isang pabor ang promotion ni General Torre? Kung pulis ka at mas mataas ang ranggo mo kay General Torre, katanggap-tanggap ba sa'yo yan? Diba? Kaya sinabi ko, meron din akong dating PNP chief na lolo.
I'm not gonna name. I'm not gonna name. I'm not gonna mention his name. No. But sure enough, he was a silent worker. Yun lang. Hindi rin siya nagtagal as PNP chief. Bakit? Simple lang, pa-retire na rin kasi siya. And upon his retirement, he was actually offered a government position. Siya lang ang nag-decline. He has his own personal reason for that. Ang anak niya, asawa din ng isang senador ngayon. At isa sa pinakamayaman. Actually, maraming sayang na PNP chief. Naging sayang sila para sa akin kasi hindi sila tumagal. No, siguro kung tumagal sila, marami nang nabago. Like si PNP Chief Bato de la Rosa. Sino yung the good one? Yung pinalitan ni Marbil. Sayang din yun. Napaka soft-spoken na PNP Chief. Pero well-respected. Si Albayalde. Sino pa? Meron ako isang naging paborito eh. Tumakbo rin yun na politiko nung siya ay nagretiro. Nakalimutan ko lang ang pangalan niya. But there are really better ones, no? There are really better ones. Ngayon, I'm very sure, no, whatever comments that we're making right now, walang pakialam na dun si General Torre. Ang importante, siya na ngayon ang PNP chief. Marami rin nagsasabi, hindi pa tapos ang laban dahil meron pang CA. No? Titingnan natin kung siya ba ay mako-confirm, lalong-lalo na baka nandun pa si Senator Jinggoy. Pag pinagsama si Jinggoy, si Senator Amy, si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Marcoleta, mako-confirm kaya siya. Diba? Alam niyo naman si Senator Marcoleta. No? Walang ano niyan eh. Walang leniency pagdating sa mga confirmation ng appointment. Lahat yan hahalokayin niya. Gaya na nangyari kay DSWD Secretary, dating DSWD Secretary Erwin Tulfo. Hindi nga natin alam na ang dami niya palang anak. Hindi natin alam na may mga naging kaso siya. No? Okay, that constitute moral turpitude. Kaya hindi siya naging ano, di ba? Hindi siya naging DSWD Secretary eventually. Natanggal siya. Hindi natin alam kung ano pwede nilang mahalukay dito kay General Torre. So, abangan na lang natin yung araw na yun. Okay? I don't think naman itong komento ni Senator Jinggoy ay may halong personal. More like, nakita niya kung paano nag-perform itong si General Torre. Kung matatandaan nyo, no, ang bagay lang na masasabi natin as one example is yung nag-resign siya sa QCPD. Kasi pinawalan niya yung, what do you call that, pinawalan niya yung isang naging driver ng justice sa Supreme Court. No, naging bodyguard. Kinasahan yung siklista along Quezon Avenue. Yung pala, yung bodyguard na yon, dating police na nakasama ni General Torre. And he voluntarily, no, if maalala nyo, left the QCPD for that. And ano pa ba? Ang dami nating nababasa tungkol sa kanya. And, you know,
As long as it's not coming from any mainstream media, na doon tayo nagre-rely para sure na hindi fake news. Okay? And yeah, I'm very sure, marami maungkat sa kanya pag tungtong niya ng CA. And doon natin malalaman kung mako-confirm nga siya or hindi. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na kung nag-agree ba kayo sa mga sinabi ni Senator Jinggoy Estrada. Siyempre, sasabihin nyo rin kung bakit.